Good morning everyone. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel Camia po mula po dito sa Winnipeg, Manitoba, Canada para po sa ating pag-aaral ng salita ng Diyos ngayon pong umaga. Welcome po sa Tinig ng Pag-asa. Sa araw pong ito, ating ipagpapatuloy ang ating pong series on the parables of the Lord Jesus Christ. At ngayon po ay nasa set po tayo ng parable that prick the heart o yung mga parables that exposes the heart. Natalakay na po natin yung parable of the kingdom, parable of grace and salvation. Now ay parables that exposes the heart. At kabilang po doon sa mga parables that exposes the heart ay ang topic natin ngayon, the parable of the rich fool. Matatagpuan po natin ang ating pag-aaral sa Luke chapter 12 verses 13 hanggang 21. Samahan niyo po ako at atin pong basahin ang mga talata. Someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." Jesus replied, "Man, who appointed me a judge or an arbiter between you?" Then he said to them, "Watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions." And he told them this parable. The ground of a certain man, a rich man, yielded an abundant harvest. He thought to himself, "What shall I do? I have no place to store my crops." Then he said, "This is what I'll do. I will tear down my barns and build bigger ones, and there I will store my surplus grain. And I'll say to myself, you have plenty of grain laid up for many years. Take life easy, eat, drink, and be merry." But God said to him, "You fool, this very night your life will be demanded from you. Then who will get what you have prepared for yourself? This is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God." Pagpalain ng Panginoong Diyos ang pagkabasa at pagkadinig ng kanyang mga banal na salita na sa umagang ito'y ating pagbubulayan. Ano ang theme ng parable of the rich fool? The theme is the danger of idolatry and false security. Kung titingnan po natin ang talata, nasa ng idol dito? Nasa ng ribulto? Nasa ng ginawa ng mga kamay na imahen? Wala po tayong mababasa niyan sa talata. Pero ito pong mga talatang ito ay nagpapakita sa atin ng danger, ng malaking panganib ng pagsamba, hindi lang sa ribultong inanyuhan, kung hindi kung ano ang pinaglalagakan natin o pinagsasaligan natin ng ating pagtitiwala. Maraming idol sa mundong ito. Marami pong sinasamba ang tao sa mundong ito. At dito po sa parable ng rich fool, makikita po natin ang pinakadelikadong idolo. Mga minamahal kong mga kapatid, we live in a world that constantly tell us, save more, store more, and secure yourself. Hindi masama mag-ipon. Hindi binagbabawal ng Biblia ang paghandaan ng kinabukasan. Hindi pinagbabawal kung merong labis na bagay na dapat gastahin o kung merong pera ay lustahin ng lustahin at ubusin ng ubusin. Hindi naman po ganon. At hindi rin naman po ipinagbabawal yung i-secure mo ang iyong kinabukasan. Like for instance, kumuha ka ng life insurance. Paghandaan mo maging ang panahon ng iyong kamatayan o ng iyong paglisan. There is nothing wrong with planning. There is nothing wrong with working diligently. But when our hearts begin to trust in possessions, in wealth, in money, and in any material things,
rather than in God, we are standing on dangerous ground. Amen po ba, mga kapatid? Sa Luke chapter 12, beginning verses 13 to 21, this parable tells us the importance of putting our trust in God. This parable exposes a subtle but deadly sin, and this is the sin of idolatry. Idolatry on what? On wealth and on false security. Patutunayan po natin yan sa pamamagitan mismo ng bibig ng ating Panginoong Hesukristo. At samahan po ninyo ako, tingnan po natin ang proper context ng ating parable. Kung kayo po'y mapagsuri sa bawat pag-aaral natin dito sa Tinig ng Pag-asa, bago natin talakayin expositorily ang mga talata, binibigay po muna natin ang proper context ng banal na kasulatan. So what is the proper context of the parable? Dito po sa parable na ito, Jesus is teaching a large crowd about the fear of God. Jesus is teaching about hypocrisy sa Luke chapter 12, 1 to 12. Jesus is teaching on the importance of trusting the Father's care. At makikita po natin yan sa unang 12 talata ng Luke chapter 12. And then, makikita po natin, suddenly, a man interrupts Jesus with his personal financial dispute. Meron siyang problema sa hatian ng mana. Meron siyang problema sa issue ng pera. So ito po yung interruption. Kaya sa verse 13, mababasa natin, someone in the crowd said to him, "Teacher, tell my brother to divide the inheritance with me." So, issue po ito ng usapin ng pag-aaway tungkol sa kayamanan. At mga kapatid, yan ang paboritong laro ng mga magkakamag-anak, ang hatian ng lupa. Yung pag-aaway tungkol sa naiwanang mana, yung pag-aaway tungkol sa salapi. At ito po'y dinala ng lalaking ito sa Panginoon. At makikita po natin, Jesus, instead of acting as a judge, he exposed the real problem. The real problem is not the injustice that is happening between the brothers. Hindi naman po in-expound na merong injustice doon. But that was not the issue. The issue is about covetousness. Yung paghahangad. Ito po ang pinakapuso ng problema at ito po ang gustong lutasin ng Panginoong Hesukristo. The problem of covetousness. So, Luke chapter 12 verse 15, then he said to them, "Watch out, be on your guard against all kinds of greed." Bakit? Kasi kaya naman nag-aaway ang mga magkakamag-anak. Kaya naman nagdedemandahan. Kaya naman humahantong pa dun sa sakitan at ang malala nagkakapatayan. Because of greed. At dito po sinabi ng Panginoon, life does not consist in an abundance of possessions. Pero likas yata ito mga kapatid sa puso ng tao. Hindi na malaman kung kailan titigil. Hindi na malaman kung kailan ang enough ay enough. Yun pong mga magnanakaw, ini-imagine ko nga po male-maletang pera, hanggang ilang maletang pera ang kailangan para tumigil yung mga magnanakaw na senador, yung magnanakaw na congressman, yung gahaman na mga politiko, hanggang kailan? It is not just an issue, take note, it is not just an issue of wants or desire na magkaroon ng pantugon sa pangangailangan. Hindi lang ito pagnanakaw dahil kailangan, kundi ito mga kapatid, I am not justifying pagnanakaw dahil kailangan, sapagkat may mga tao talaga na walang ibang masulingan, sobra na ang gutom,
pipitas na ng bunga ng puno sa kapitbahay para lang makain. Minsan, mauunawaan mo pa eh. Pero itong mga congressman, itong mga senador, itong mga politikong mga magnanakaw, ubod na ng daming kayamanan. And I am talking general politicians, general corrupt politicians. I am not siding on one particular party, kung anumang kulay yan. Lahat po ng mga yan nagnanakaw. And I am talking generally. Why? Natalakay ko na po nung isang araw eh. Wala namang mamumuhunan ng limpak-limpak na salapi sa kampanya kung hindi rin naghahangad ng limpak-limpak na salapi na nanakawin pagkatapos na maupo sa pwesto. And that is but a reality. Yun po yung katotohanan sa ating bansang Pilipinas, and not only in the Philippines. Ang mga digmaan na nangyayari ay may kinalaman din sa paghahangad ng yaman ng mga bansang dinidigma. Sa Middle East, nangyayari ngayon, it is not only over hunger for power, but it is a war na po because of oil, because of natural resources, because of control on the riches of the country. Kaya yung paghahangad, yung greed, ito ang ugat ng mga pag-aaway at pagdidigmaan. Pero ang sabi ng Panginoon dito, life does not consist in an abundance of possession. Mga minamahal kong mga kapatid, the parable that follows is not mainly about money. This parable is about the heart. It is about the condition of the heart. Tingnan po natin mga kapatid, solusyon ba talaga sa lahat ng pangangailangan ng tao ang salapi at ang kayamanan? Tingnan po natin yung the rich man's success. Kapag tiningnan natin yung kanyang tagumpay, makikita natin na yung kanyang katagumpayan ay ang kanya ring fatal mistake. Madalas mga kapatid, aminin man natin o hindi, yung tagumpay ang nagiging daan ng pagbagsak. Kaya naiintindihan ko si Haring David sa kanyang panalangin na, Ama, wag mo po akong payayamanin ng labis, baka malimutan kita. At wag mo naman akong gugutumin, baka dumating ako sa panahong sumpain kita. Sa karunungan ni Haring David, ito rin naman ang dalangin itinuro ng Panginoong Jesucristo. Sa prayer na itinuro ni Jesus, ano ang sabi niya? Our Father who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day, today, not tomorrow, not the other day, not the next day, not the next week, not the next month, but today. Give us today what? Our weekly bread, our monthly bread, our yearly bread? No. Jesus was teaching us the idea of God supplying our need on a daily basis. Yun ang kasapatan. Kapatid, be honest. Ikaw na nanonood sa akin ngayon, sigurado ako kung hindi sa cellphone, sa laptop, sa computer, o kung saan pa man. Pag merong kanyan, isa ka sa pinakamayaman sa mundo. Sapagkat maraming mundo hindi nakakahipo ng cellphone, walang computer, walang laptop, walang internet, walang data para makita kung ano nangyayari sa mundo. Ikaw na may cellphone, alam ko may TV ka, may magandang tulugan ka, may bahay ka. Dahil kung wala kang bahay, tatapon mo yung cellphone mo at iyan ay pang-uupa mo. Tama? Hindi mo uunahin yan kung wala kang pagkain. Sapagkat naniniwala ako,
ibebenta mo yung cellphone, meron ka lang pambili ng pantugon sa iyong sikmura. Kaya ang 42 na nanonood sa akin ngayon, nakikita ko na po ngayon yung nanonood, naniniwala ako kung anong oras ngayon, kung ikaw man ay gutom, hindi dahil wala kang kakainin, kundi dahil baka nagda-diet o nagpapalipas ka lamang ng pagkakataon at mamaya kakain ka. Kung ganon, kabilang ka sa tao na may kakayahan. And the Lord is really true to His promise, especially if you are a believer, that He will supply your needs. Amen? Dahil ako mga kapatid, simula nang naging tao, hanggang ngayon, hindi po ako napabayaan ng Diyos sa pang-araw-araw na pangangailangan. Kaya buo na po yung aking kumpiyansa na ang Diyos na to, papakainin ako hanggang sa aking kamatayan. Kasi 59 na po ako sa katapusan, o sa 29. 59 years old na po ako sa March 29, hindi pa ho ako naka-experience na sa buong maghapon hindi po ako kumain. Wala akong natatandaan. Because God promised that He will supply my needs. Ikaw kapatid, kung nagutom ka man, baka nag-diet ka lang. Kung wala kang makain, baka dahil hindi ka lang nagsaing. So makikita po natin mga kapatid, na yung pangako ng Diyos na yon, tutuparin niya yon at yun dapat ang ating hinihiling. Sa ating mga dasal, daily provision of our needs. Now, let us go to this man. Itong taong ito na bida o hindi bida, siya ang sentro ng ating istorya, dinescribe ng Panginoon. At ang description niya, rich man. At hindi lang siya rich man, yung kanyang riches galing sa kanyang kasipagan. Masipag tong taong ito eh. Bunga ito ng kanyang pagpapagal. Hindi naman po siguro nangamkam ito ng lupain, kaya nagkaroon ng lupain. Marahil talagang yung kanyang pagiging mayaman ay bunga ng kanyang pagsusumikap. Jesus describes a rich man whose land produced plentiful. But let us notice carefully. His wealth came from God's providence. Binanggit ko na marahil talagang bunga ito ng kanyang sipag, bunga ito ng kanyang pagpupursigi, pero take note, bigyan natin ng emphasis na ang lalaking ito ay magsasaka. Na ang lupain na kanyang sinasaka, namunga at umani ng ubod ng dami. So specific na ang ginamit na illustration ng Panginoon dito ay pagsasaka, pagtatanim, agriculture. Para bigyan ng emphasis yung katotohanan na kahit na anong galing ng magsasaka, kahit anong husay ng magsasaka, kahit meron siyang mga makinarya sa pagsasaka, tandaan natin, ang Diyos ang nagbibigay ng araw, ang Diyos ang nagbibigay ng ulan, ang Diyos ang nagpapatubo ng halaman para ito ay makapagbunga. Amen po ba? So yun naman ang reality. Walang sisibol na binhi kung hindi pinahintulutan ng Diyos na sumibol. Kaya napakahambog, napakayabang ng isang tao na nung panahon ng pag-aani ay ite-take niya ang lahat ng credit at hindi niya pasasalamatan ng Diyos sa mga bagay na kanyang inani. Kaya nga maging sa lumang tipan, ang bansang Israel, meron silang mga pista. Ang atin pong bansang Pilipinas, meron niyang mga piyesta. At kung hindi ako nagkakamali, Mayo 14, yung piyesta ni San Isidro Labrador. Iyan daw pong si San Isidro Labrador ang patron ng mga magsasaka. Kaya yung mga tao, pag harvest season, yung Mayo yun, Mayo. Kasi ako po'y taga Las Piñas at ang patron doon nga si San Isidro Labrador. Siya daw po yung
patron saint ng mga workers. Noon naman, ang particular work ay pagsasaka. Kaya ina-associate sa mga santo. Na si San Isidro ang nagpatubo, si San Isidro ang nagpapaulan. No? Ganon ang ginagawa ng mga tao. Pero mga kapatid, tayo, bilang mga Kristiyano, dapat i-associate natin na ang probisyon ay hindi galing lang sa ating lakas. Kung meron ka man ngayon pera sa bangko at sinasabi mong bunga ito ng sipag mo sa trabaho, overtime, o sa negosyo, kasi sipag mong magnegosyo, huwag mong kakalimutan, yung sipag at lakas galing yun sa Diyos. In essence, partner mo ang Diyos dahil ang Diyos ang nagpo-provide nung kalakasan mo. His wealth, this man, came from God and not merely his effort. Tama? Ano problema ng lalaking ito? Yet God is never mentioned in his plans. Hindi niya kasama ang Diyos sa kanyang mga plano. Ano sabi ng lalaking ito? This rich man says, "What shall I do?" Anong gagawin ko? Binigyan siya ng Diyos ng napakaraming ani. Puno na yung kanyang lagayan. Yung barn, puno na. Sobra-sobra pa. Ang tanong niya sa kanyang sarili, what shall I do? Kapatid, kung ikaw man ay may sobrang bagay, ngayon, lumabis yung ani sa inaasahan mo, labis ang pera sa inaasahan mo, sobrang kayamanan mo kesa sa inaasahan mo. Ang tanong ay, ano kayang gagawin ko rito? Nakuha niyo po mga kapatid. Hindi ba ang magandang tanong, Panginoon, anong gagawin ko dito? But this man, like any other man, ang tanong ay sa sarili, hindi sa Diyos. Kaya kung titingnan ninyo, anong mga lumabas sa bibig niya? My crops, my barns, my grain, my goods. Na lahat ng meron siya, puro my. And take note of this. This is the language of self-centered autonomy. The family was never even mentioned. The servants was not even mentioned. The children was not even mentioned. Kung may asawa, it was not even mentioned. Laging ako, my crops, my barns, my grain, my goods. At ano ang kanyang false reasoning? Look at his reasoning. Sa verse 19 ang sabi, and I will say to myself. Sino kausap niya? Yun na lang kanyang sarili. Ang taong makasarili, wala nang gustong makausap. Wala nang gustong konsultahin. Hindi ba ang napakasarap makipag-usap sa Diyos? Lord, thank you po. Salamat po sa bigay mong biyaya. Lord, salamat po sa pag-aani. Salamat po sa pagbibigay mo ng bunga. Salamat po sa pagbibigay mo ng trabaho. Salamat sa pagbibigay mo ng lakas araw-araw para makapagtrabaho ako. Salamat sa pag-iingat mo sa maghapon sa 8 oras. Salamat sapagkat yung kumpanya na pinagtatrabahuhan ko hindi pa bankrupt. Salamat Panginoon sapagkat nakakapasok ako, hindi ako nalilate. Diba? Masarap kausap ang Diyos lalo na sa mga nangyayari sa ating buhay. Pero itong taong ito, wala na siyang gustong kausap kundi ang kanyang sarili. Because he was associating everything kung hindi sa kanyang sarili. Ano sabi niya sa sarili niya? You have plenty of grain. Ini-imagine ko paano niya yung sinasabi Na habang nakikita niya yung kanyang kayamanan, siguro tinatapik niya yung sarili niya.
galing mo, galing mo. Ang dami mo ng pagkain na hindi ka na mauubusan. Hindi ba, minsan pag tinitingnan na yung mga online banking, no? Mga kapatid, alam ko nag-check kayo ng online banking. Pag tinitingnan niyo yung online banking ninyo, yung account ninyo sa bangko, o kung libreta di bangko, pag tinitingnan ninyo, ano sinasabi niyo sa sarili niyo? Be honest. Ay nako, dami mong pera. Hanggang retirement, hindi na ito mauubos. Be honest. Sa halip na ilagay natin sa kamay ng Panginoon, maraming salamat po. Anong gusto mong gawin ko dito? Lord, ano pong gusto mong gawin ko dito? Sa excess money na meron ako, ano pong gusto mong gawin ko dito? Sa sobrang pera ko, ano gusto mong gawin ko rito? May nagtanong ba nun sa Diyos? And I would like to tell you this, pag tinanong mo ang Diyos, sasabihin ng Diyos kung anong dapat mong gawin. At iyon ang ayaw natin. Ayaw nating pakialaman ng Diyos ang mga bagay na may kinalaman sa ating possession. Lord, I can give you some of my time. Gusto mo mag-lead ako ng Bible study? Kaya ko yon. Lord, gusto mo mag-preach ako? Kaya ko yon. Lord, gusto mo mag-presider ako sa church? Kaya ko yon. Lord, gusto mo kumanta ako sa church? Kaya ko yon. Lord, gusto mo akong maglingkod sa ministry? Kaya ko yon. Pero Lord, huwag mong galawin yung pera ko, Lord. Akin lang yun. Alam niyo mga kapatid, kaya sinabi ko po sa inyo na ang mga parables na ating tinatalakay ay parables that exposes the heart. These are all hearts parables. At hindi ko po kayo masisisi kung masasaktan kayo sa mga parables na ito. Kasi these parables directly speaks to the heart. We often use the parable of this rich fool. Pero sino po ang kinakausap ng Diyos? Yung bang rich fool na ito? Hindi nga ito pinangalanan para ilagay natin ang ating mga pangalan sa titulo ng rich fool na ito. Gusto ko nga sana kanilang ilagay. No? The rich Ruel. Because aaminin ko po o hindi, dumarating lahat ng tao sa desire na pangalagaan yung mga bagay. No? At alipinin tayo ng mga bagay, ng mga material things. Nakita niyo po mga kapatid? Ano pong sabi niya rito? He speaks to his soul. Ang kausap niya rito yung kanyang kaluluwa. And I say to myself, sa ibang translation, and he says to his soul. He speaks to his soul as if the possession can satisfy his spiritual needs. He speaks to his soul as if time is guaranteed. And he speaks to his soul as if life is under human control. Tandaan mga kapatid, this is false security. Resting the soul on temporary things. Amen? Be honest. Sino ang may guarantee na bukas buhay pa? Sino nakakatiyak na bukas may hininga pa siya? At bukas gigising siya pagkatapos niyang humimbing sa magdamag na pagtulog? Wala. Nobody. Kaya anong verdict ng Diyos dito? What is God's verdict? God's verdict is this: siraulo ka, mangmang ka, hangal ka, you fool. God's response is sudden and terrifying. Ano sabi ng Diyos? Verse 20. God said to him, "You fool, this very night
your life will be demanded from you, then who will get what you have prepared for yourself? Yung inaakala mo na inihanda mo para sa iyong sarili, papakinabangan ng iba. Mga taong hindi nagtrabaho dun sa kayamanang iniipon mo, sila ang tuwang-tuwa. Mabuti sana kung yung mga taong yun, minahal ka, nagmalasakit sa'yo, o mga taong naging bahagi ng buhay mo. May mga tao po, mga kapatid, na kung makababalik lang sa kanilang buhay, yung mga yumao na kung makababalik lang, siguro sasabihin nila, sana pala ipinamigay ko na lang ito. Sana pala nagamit na lang ito sa misyon ng pag-church planting at propagation ng gospel. Sana pala nung buhay ako ay naging pakinabang ang mga bagay na ito. Kasi ang realidad naman, kapatid, makinig ka sa akin. Kapag lumabis sa pangangailangan mo ang ibinigay ng Diyos, ibig lang sabihin noon, iyan ay para sa iba. Labis na nga sa iyo eh. Amen ba, kapatid? Ano ba ang utos sa Biblia? Ibigin mo ang Diyos ng buong puso, buong lakas, at buong kaluluwa. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Wala tayo minsan problema doon sa une. Sinasabi natin, mahal natin ang Diyos, naglilingkod tayo, nagsisimba tayo, umaattend tayo ng mga Bible studies, naglilingkod tayo sa mga ministries ng church. Pero yung pangalawa, iniibig natin ang ating mga sarili, hindi kasama ang iba. Amen? Kaya again, this parable exposes the heart. Amen? So, ang tanong, why is this man called a fool? Eh di ba sa panahon natin ngayon, ang tawag natin dito matalino. Magaling. Ang tawag natin dito business tycoon. Maraming mga kumpanya. May-ari ng mga mamahaling lupain. Ang tawag natin ngayon dito, bilyar. Siya ang may-ari ng Camellia. May-ari ng mga subdivision. May-ari ng mga golf course, may-ari ng mga maraming hanap buhay. O kaya Henry C, maraming SM. O kaya Tesla, maraming mga kayamanan, sasakyan, etc., etc. O ilagay mo yung pangalan mo na maraming pera sa bangko. But then again, God called them fools. Why? Fool ba siya because he was rich? Hindi naman po lahat ng mayaman ay fool. May kilala po ako mayaman pero matulungin. Mayroon po akong kilala mayaman, supportive sa ministry ng church. Alam ko po, mayaman pero philanthropist. Nagbibigay po sila sa mga nangangailangan. Si Manny Pacquiao ay kilala bilang isang mahirap, yumaman. Ngayon ay tumutulong, nagbibigay. Kahit hindi po siya nanalong presidente, tumutulong po siya. Yun po ang balita ko. Po? Kasi may mga nakakausap po ko, kakilala ko po na hindi naman sila nagbi-video. Si Manny Pacquiao, hindi na niya binivideo. Pero tumutulong daw po siya. Kilala po si Manny Pacquiao. Ako po'y fan na fan niya sa boxing. Fan niya rin po ako sa pagtulong at pagdamay. Hindi niya po ako fan sa pagiging politiko. Sapagkat hindi naman siya dapat nandun. And probably, Manny Pacquiao learned his lesson already. At hindi siya fool because he was rich. This man
is called fool not because he planned. Magaling magplano ito. Yung mga taong hindi nagpaplano, yung mga taong tamad na hindi naghahanap buhay, yung mga taong nag-aabang na lang ng ayuda at nanghihingi na. Hindi siya ganon. Tong lalaking ito, hindi siya ganon. Pero bakit siya fool? Why did God call him fool? Because he lived without reference to God. Sabi ng Bible, what shall profit a man if he gain the whole world and loses his soul? Biblically, a fool is not unintelligent. Ang mangmang ay hindi yung hindi nag-aral. Ang mangmang ay hindi yung hindi nakakasulat. Hindi rin yung hindi nakakabasa. Hindi rin yung hindi marunong sa computer. Ang mangmang ay yung namumuhay na wala ang Diyos. Those people who live lives as if God does not matter. Ano sabi ng Psalms 14 verse 1? Ito po yung fool. The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that doeth good. And this is the picture of a totally depraved human being. Dito po kinuha yung sinulat ni Pablo sa Romans chapter 3 verse 10. As it is written, there is no one good, not one. No one seek God, no one understand. Because human are full. The totally depraved heart is full. Amen? Now, anong kasalanan ng taong ito? Ang tawag po doon, idolatry. The core sin is idolatry. And Jesus concludes, Luke 12:21, this is how it will be with whoever stores up things for themselves but is not rich toward God. Sabi ng Panginoon, ganito yung mga tao, ipon ng kayamanan, napakayaman sa mga bagay ng sanlibutan, ubod naman ng hirap at naghihikahos sa mga bagay na may kinalaman sa Diyos. This man's wealth became his idol. His confidence, his comfort, his identity, his future, anything we trust more than God, even good gifts, becomes an idol. Kaya binanggit ko kanina, ang theme nito, issue ng idolatry. At ang idol dito, hindi nililok na kahoy, hindi mga brass figure or plastic or stone figures. Ang idol dito ay kayamanan, salapi, pera. Amen? Now, let us look at some of the biblical examples for illustrations. 1. The rich young ruler. Luke 18, mababasa niyo po yan. Yung mayaman, pumunta sa Panginoong Yesus. Ang tanong niya, Good teacher, what must I do to inherit the kingdom of heaven? Jesus replied, Why do you call me good? There is no one good but God. Obey the commandments. Sabi ng lalaki, mula ho pagkabata ko, ginagawa ko na yan eh. Ano ba yung commandment? It comprises of only 2, tama? Ibigin mo ang Diyos, buong puso, buong lakas, buong kaluluwa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng iyong sarili. Ito ang 10 utos, huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya, huwag kang sasaksi ng hindi karapat-dapat. At yung 4 para sa Diyos, no? Thou shalt not use the name of God in vain, no? Etc. Honor the Sabbath.
Kaya sabi ng lalaki, nagagawa ko yan eh. Sabi ng Panginoon, sige, umuwi ka, benta mo ang iyong ari-arian. This man wanted eternal life, but could not part with his possessions. His wealth held his heart captive. Kaya ang sabi ng Panginoon ay imposible talaga na ang mayaman makapasok sa kaharian ng langit. Mas madali pa ang camel pumasok sa butas ng karayong. Kaya sabi ng mga alagad kay Jesus sino ngayon Lord ang maliligtas? Ang sagot ng Panginoon, sa tao, imposible talaga kaligtasan. Sa tao, it is impossible. But with God, all things are possible. Tama? Sa Diyos, ang imposible ay posible. Palatandaan na ang kaligtasan, ang pagmamana ng buhay na walang hanggan, at ang pagmamana ng kaharian ng Diyos, Diyos lang ang may kakayahang magbigay. Amen? Kung sa ating mga sarili, hindi natin to magagawa. Mas madali pa ang camel pumasok sa butas ng karayong. Sino pa ang isa? Si Haring Nebuchadnezzar sa Daniel chapter 4. Nung natapos na niyang ipagawa ang kanyang mga pagawain, ang kanyang templo, he glorified his own kingdom. Tingnan mo ika, Nebuchadnezzar, ang iyong mga ginawa. And the Lord humbled him. Ginawa siyang parang hayop, kumain ng damo na baliw. God humbled him, teaching that sovereignty belongs to the Lord alone. Worship belongs to the Lord alone. Amen? Now, tingnan natin ang isang modern illustration nito. Imagine a person who builds an impressive retirement plan. Marami siyang properties, nag-e-enjoy na ng comfort, bakasyon dito, pasyal doon. Pag malamig dito sa Canada, punta sa mainit, Mexico, sa Pilipinas, to enjoy the comfort, yet neglects prayer, neglects worship, neglects generosity, and neglect dependence on God. Everything looks secure until illness, loss, or death, and it will reveal how fragile earthly security truly is. Minamahal kong kapatid, kahit gaano kakahusay sa pagpaplano sa iyong retirement, marami na akong narinig, marami na akong nabasa, at marami na akong nakilala. Pinaghandaan ang retirement sa pag-aakala na siya ay mabubuhay ng ganong kahaba. Ganyan. Pala, ang natitira na lang sa buhay ay ganon. Walang kaibahan sa richful na ito, na iwanan niya ang kanyang mga inipon, tinipid nung siya'y nabubuhay, hindi nagbigay sa pangangailangan ng iglesia sapagkat ang pinaghandaan na lang niya ay ang retirement niya. Pero walang nakinabang ng naiwan niya, kundi ang mga gastador at tuwan-tuwa na hindi pa mananampalataya. Nakuha niyo pa mga kapatid? Again, this parable exposes the heart. We need to be rich. We need to be rich. Don't get me wrong. But we need to be rich toward God. Anong ibig sabihin yan, Pastor Ruel? To be rich toward God means, 1, trusting Christ, not possessions. Using wealth as steward, not an owner. Hindi sa iyo yan.
Katiwala ka lang. Katiwala tayo. Katiwala tayo ng material na bagay. Katiwala tayo ng buhay. At ang buhay ay hindi puro enjoyment lang. Amen. Marami po ako nakakausap na financial planner. Alam niyo po, meron po kami nakakausap na financial planner nung nakita yung aming account. Nakita yung aming sweldo. Nakita yung aming asset. Sabi nung planner sa amin Pastor, break even lang ho pala kayo Kahit mag-pension na kayo ni Ate Dang, low income kayo. Guaranteed kayo ng GIS. Alam niyo po yung GIS? Guaranteed Income Supplement. Yung po yung tulong ng gobyerno sa mga taong low income. Kaya alam niyo mga kapatid, gustuhin ko mang magretiro sa edad na 65. Palagay ko po, hindi pa ako makapagre-retiro kasi ang bahay ko hindi pa ho bayad. At pag nagretiro ako sa edad na 65, kinumpute na po namin yung amin pong pension, hindi po kasya. Hindi kasya para kami mag-survive. Pero alam niyo po mga kapatid, ang sabi ko doon sa financial planner, sa financial advisor, alam mo, sabi ko sa kanya, simula nung araw, sa Diyos kami umasa. At noon hanggang ngayon, laging sapat ang biyaya ng Diyos sa aming pangangailangan. Hindi ko naman alam kung kailan ako kukunin ng Panginoon. Namumuhay lang ako one day at a time. Baka nga hindi ko na abutin yung 65 But then again, ang aking buhay nakalaan sa paglilingkod sa Diyos. Anumang meron ako, katiwala lang ako niyan. At ang buhay na ito, katiwala lang din ako ng Diyos. So living for eternity and not merely for today. Naniniwala ako and I put my confidence na kung kukunin man ako ngayon or bukas o mamayang hapon, meron akong buhay na walang hanggan. At yun ang pangako ng Diyos. Ang sabi ni Pablo, ang mabuhay ay kay Kristo, ang kamatayan ay pakinabang. So finding our rest in God's promises and not on our accounts, that is being rich toward God means. Amen? Take note, Jesus does not condemn wealth. What Jesus condemns is wealth without God. Amen? Hindi kinundina ng Diyos ang kayamanan. Pero kinundina ng Diyos ang kayamanan. Kung ito'y ating Panginoon at wala ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Now, let us go for some reflection questions. 1. Where do I find my sense of security? God or possessions? 2. If God called me home tonight or today, what would truly matter? 3. Are my plans shaped by prayer and submission to God's will? In what ways can I grow in being rich toward God? Is there anything in my life that has quietly replaced God as my source of comfort? Mga minamahal na mga kapatid, for conclusion, the rich fool planned for everything except
for spirituality and eternity. His barns were full, but his soul was empty. Let us learn from this warning. May we hold earthly things loosely and cling tightly to Christ, who alone is our true treasure. Bilang huling talata, Luke 12:34, for where your treasure is, there your heart will be also. Tayo manalangin. Gracious and sovereign God, we confess that our hearts are often drawn to the security of this world rather than to you. Forgive us, O Lord, for trusting in what can be taken away instead of resting in your eternal promises. Teach us to be rich toward you. Teach us to treasure Christ above all. Teach us to live as faithful stewards and to set our hearts on things above. Bantayan mo ang aming mga puso laban sa idolatry. Palayain mo kami sa takot at tulungan mo kaming patuloy na magtiwala sa iyo tungkol sa aming mga buhay, sa aming kinabukasan, at sa lahat ng meron kami. We ask this in Jesus' mighty name. Amen and amen. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Ruel, para po sa Tinig ng Pag-asa. God bless everyone.